Radyo Maria brings you LCSC on Air, mainstreaming Catholic lay evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo at ipamahagi si Kristo mula sa mga laiko para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Mga kalakbay, kumusta? And welcome ulit dito sa ating programang LCSC on Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ayun, maganda ang ating pag-uusapan ngayong gabi dahil una-una, interesting siya. Pangalawa, ito ay isang topic na sigurado ako ma-enlighten kayo. Kasi lalong-lalo na tayo, mostly ang mga tagapakinig natin ay nasa Luzon, di ba? So ngayon, medyo lalayo tayo ng lugar ng pag-uusapan para ma-enlighten kayo, ma-inspire din, yan. Yan ang ating magandang pag-uusapan ngayon. So, mga kalakbay, kapag naririnig natin ang salitang misyon, di ba? Madalas iniisip natin ng ibang bansa. Yan. Iniisip natin na kumbaga, madi-deploy sa ibang bansa, di ba? Sa mga liblib na lugar, di ba? Yung mga yan. Pero alam nyo, meron tayong ibang mga lugar na dito mismo sa Pilipinas lang, specifically sa Visayas, na naghihintay ng mas malalim na encounter kay Jesus. Di ba? Hindi lang dito sa Luzon, syempre. Meron din tayo dyan sa Visayas, meron sa Mindanao. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ng isang full-time missionary na naa-assign o ang kanyang rota, 'di ba? Pag nagse-sales, 'di ba? Pag sa sales tayo, itong missionary natin ngayon, itong full-time missionary natin, sales siya eh. Sales siya ni Jesus, 'di ba? Kumbaga binebenta niya si Jesus ngayon sa Visayas, 'di ba? Yan ano. So ngayon, pag-usapan natin kung ano ang buhay ng isang full-time missionary. Tsaka ano yung mga kwento na dala ng ating guest ngayon from na ang kanyang mission ay sa Visayas. At siyempre, kung paano kumikilos ang Diyos sa iba't ibang isla at komunidad ng Pilipinas, specifically sa Visayas. Yan ating pag-usapan sa episode nating ito. Magandang buhay sa mga kalakbay and ulit welcome dito sa LCSC on Air. Muli ako ang inyong host si Brother Dennis Capulong from the LCSC mission dito sa Tarlac. And again, bilang isang binyagang Katoliko, 'di ba? Tinatawag tayong lahat ni Kristo na maging bahagi ng kanyang misyon. Hindi lang lamang sa ating mga tahanan, sa paaralan, sa mga opisina o sa parokya, kundi maging sa iba't ibang sulok ng ating bansa at ng buong mundo. Or, di ba, sa mundong ginagalawan natin sa ating paligid. Mga kalakbay, sa LCLC, isa sa mga paraan ng pagtugon natin sa misyong ito ay ang pagdadala ng mabuting balita sa iba't ibang komunidad sa Visayas. Diba? Medyo lumayo tayo ngayon, hindi lang dito sa Luzon. Ngunit, ano nga ba ang itsura ng isang missionary life? Ano nga ba ang biyaya at hamon ng pagdadala kay Kristo at sa iba't ibang isla at dioceses sa Visayas? Mga kapatid, papakilala ko sa inyo ang ating guest ngayon upang makilala natin ang misyon na ito. At makasama natin ngayon si Sister Tricia Mendoza. Siya ay isang full-time missionary worker na naka-assign or naka-deploy sa LCSC Visayas Mission. Yeah, Sister Tricia, welcome sa LCSC on Air. And good day po. Yeah, Thank kamusta? you po sa pag-well. Okay naman po. Nandito po ako currently mismo sa Visayas, yan, sa isang Yun. area. Ayos. Di ba? Saan ka sa Visayas ngayon? Ngayon ay nasa Leyte, Tacloban. Yan. Wow. Kakagaling lang namin ng summer the past few days. So, nandito kami ngayon Mm. sa Leyte. Ayos, ayos. So,
Yun nga lang, sayang hindi maririnig na ating yung mga ano mo diyan, mission area mo 'yan, yung ating, kwan kasi hanggang dito pa lang sa Luzon Yeah. yung ano, yung Dalhin transmitter po ng natin Radyo sa Maria. Visayas Pero next time. maganda pero kung ano, sa radyo hindi Mm, makakaabot pero siyempre sa social media kasi meron tayong ano, FB Live tsaka sa yeah. YouTube, puwede. Makakaabot 'yan, 'di ba? Amen. And, kumbaga parang maraming paraan para mapaabot natin ang ating, ang mensahe ng Diyos lalo na sa mga nangangailangan, 'di ba? So 'yun, bago Amen. tayo magsimula, mga kalakbay and, Sister Tricia, anyayahin ko muna kayo ng isang opening prayer bago tayo mag-umpisa sa ating program. Sige, let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we begin our program today, we bring your presence with us. We ask for your peace, your grace, your mercy, and your perfect order into our daily tasks. We acknowledge your power over all that we will be doing, speaking, thinking, and will be deciding today. We commit to use them responsibly in your honor. Give us a fresh supply of strength to do our daily tasks. May all the things that we do may bring you glory. Lord, when we are in doubt, please guide us. When we are weak, give us strength. When we are burned out, infuse us with the fire of the Holy Spirit. May all the things that we do and the way that we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with every day. Lord, we thank you for everything you have done, everything you are doing, and everything you are going to do to us. We thank you for the gifts you have blessed us with every day. In the name of Jesus, we pray with much love and thanksgiving. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kalakbay, kamusta ulit? And sana nasa mabuti kayong kalagayan. And ayun, ikaw din, Sister Tricia, sana okay ka dyan sa iyong kinalalagyan sa Tacloban. Yan, alam mo, masarap ang seafoods dyan eh. Masarap ang mga Ayun. pagkain dyan. Yes po, kaso allergic tayo. Yun lang, hindi mo Yun lang. mai-enjoy. Konti lang. Konti lang. Mga Ah, tamang hipon lang ang pwede mong kainin. parang mas delikado yun. Talaga, yun lang. Ibang Yun isda, lang ibang isda. talaga. Ayan. Yes. Anyway, sayang. Pero maganda diyan Mm. sa late sa Tacloban. Ayun. So again, ito nga ang ating program, dito sa ating programang LCSC on Air, ang ating episode ngayon is pag-usapan natin ang bilang isang misyonaryo na nasa Visayas na hindi pwedeng kumain Mm. ng seafoods. Ayun. Una-una, Sister Tricia, tatanungin kita, sa Visayas, paano ka tinawag ng ating Panginoon Diyos na maging full-time full-time missionary una-una, syempre. Yeah. Tapos bakit sa Visayas? Sa pagiging full-time missionary, actually parang pinlant ni Lord yung desire na maging full-time. Nung ano pa ako, parang nag-start ako sa isang youth ministry, tapos naging mission volunteer ako doon. And then yun yung moment na parang mas inalaw ako ni Lord na parang mas makita yung wider mission, specifically for the youth. Kasi parang dahil nga youth pastor ka, ganyan, nag-aalaga ka ng mga bata, involved ka sa mga buhay nila, nakikita mo talaga face to face yung kwento nila, ano yung struggle nila, tapos parang ang dami na talagang parang naliligaw ng landas, iba na yung perspective sa buhay, ganyan. Parang yung iba, ang pinakamalala pa talaga ay parang di na nila kilala si Christ, ganyan. And that calling was strengthened nung ako po ay nag-practice teaching dahil ako ay isang guro by profession. So values Okay. education yung yes, values education yung kinuha ko nung college ganyan. Tapos yung Connect. experience ko talaga sa
practice teaching yung parang in a way turning point ko bakit ako nag-decide na maging full-time missionary. Ganyan. Kasi Yeah. parang doon ko na-experience yung painful reality, especially on my field. Ganyan, na parang nagulat ako noon, meron ako mga co-teachers noon na parang in terms of many problems daw ngayon ng society, ang sinasabi nila sa akin, never ever solve that or answer the question of the students with the Christian perspective, Yes. Christian values. Tapos parang Oh. sabi ko, sarili ko, grabe, values teacher ako, pero hindi ko pwedeng i-uphold yung Christian values na pinanghahawakan ko. And from that moment, parang in-affirm ako ni Lord na baka hindi pa ako pang professional field, ganyan. Kasi iba din talaga yung environment sa labas, ganyan. Sa labas, sa teaching field, ganyan. Especially sa public, ganyan. Medyo challenging talaga kapag dumating sa punto na yung iniisip na baka pag shinare mo si Kristo sa estudyante mo, ano na yun eh, makaka-offend ka na ng ibang tao, ganyan. So, sa akin, naging ano siya, challenging. That's why parang right after my graduation, after a month, nag-decide na ako na magiging full-time missionary ako, ganyan. Tapos, kung bakit naman sa Visayas, well, hindi ko rin talaga siya pinili. Ganyan, hindi ko rin talaga siya pinili, hindi ko siya option. Pero, kumbaga, obedience lang din talaga sa mga leaders natin, ganyan. Pero, ano talaga, nung tumatagal, napagtanto ko na ako po kasi nung nagsiserve pa ako sa youth ministry, pangarap ko talagang mag-serve sa makapag-mission sa Visayas and Mindanao. So, Mhm. nung time na nag-full-time missionary ako, tapos inassign ako sa Visayas, sabi ko, grabe, answered prayer to. Kasi dasal ko to nung nasa youth ministry pa ako. Little did I know na parang pag naging full-time missionary na ako, dito na ako dadalhin ni Lord sa Visayas din, ganyan. So, 3 years ago, parang inassign na ako sa Visayas up until now, nandito pa rin ako. So, answered prayer lang talaga for me kung bakit ako nasa Visayas ngayon. Ayun Oh, po. okay, ayos ah. Kumbaga talagang ano eh, parang pinrepair ka, 'di ba? Pinrepair ka ng ating Panginoon Diyos na Mm, alam niya na yung nasa puso at isipan mo kung anong gusto mong gawin. Ngayon, in-equip ka niya, 'di ba? yeah. Parang gano'n. Tsaka pinrepair ka niya. Yung nga lang, hindi Mm. ka niya pinrepair na para kumain ng maraming seafoods. Yes. 'Di ba? Kaya Pero pag pupunta yun, ako dito, maraming gamot. oo, yun nga. Sabi nga nila may gamot naman. 'Di ba? Pero Yeah. totoo yun, ganun. Marami ako nagiging ganun na naririnig na stories na um, in doing mission, una-una, syempre tayo, hindi natin alam eh, or hindi natin namamalayan. Pero ang Panginoon Diyos, unti-unti kanya ipiprepare, di ba? Una-una, ipiprepare ka niya yung ability mo, kung siguro kung yan katulad niyan 'di ba sabi mo nga graduate ka as a teacher, so yung talent, kumbaga talent mo na yun eh or passion mo yan eh, ginamit ng Panginoon Diyos yan para maging ano kanya, sales kanya, di ba? Para Yeah. maibenta mo ang Panginoon Diyos sa Visayas, di ba? Ganun Mm. din yan eh. Parang ako ganun din. Dati ako actually sa totoo lang mahiyain tao ako eh. Oo. Ngayon, syempre, sa trabaho namin, meron kasi instance doon na kumbaga all around ka. Sa IT kasi ako IT by profession eh. Sa IT, hindi lang dapat na marunong kang gumawa ng computer or gumawa ng Mm. system. Dapat alam mo kung paano mo i-present sa tao yun para makabenta. Kumbaga, makabenta Mm. ng equipment, ng sistema, ganun. So, ganun din. Binigyan ako ng Panginoon Diyos ng opportunity para makapag-attend sa isang club na para sa public speaking, mga ganyan-ganyan. Tinuruan Mm. niya mag-gadget-gadget, paano ganyan. So, nung after kong mag-attend sa mga ganun ng mga programs, bigla ako napunta dito sa Radyo Maria. Yeah. Nakapag-volunteer ako. Nawala na yung stage fright ko, yung mga ganun. Tama. Kumbaga, unti-unti, doon mo nare-realize, kaya ka pala ako napunta dito. Hindi ako napunta dito dahil nung sa trabaho ko related, dahil sa meron palang gagawin plano ang Diyos sa atin na gagawin natin eventually na yun ang gagamitin natin para
i-evangelize yung mga taong nangangailangan, 'di ba? Tama. Siyempre, Mm. ano rin yan, dapat diyan, unang-una dapat umoo muna tayo, 'di ba? Yeah. Umoo muna tayo. 'Yun ang importante doon. Parang yung naalala ko kasi kahapon nagkaroon kami dito ng speakers training dito sa Mm. Tarlac. Ang speaker yung yung country servant ng Missionary Families of Christ, si Brother AJ Aguila. So isa sa mga hindi ko makalimutang hindi ko makalimutang sinabi niya ron is aanin mo lahat ng ability mo and everything kung di ka naman available, bali wala rin, di ba? So dapat Amen. Tama. dapat 'di ba, umoo ka, 'yun, available ka dapat. Kasi kahit na marunong ka kumanta, kung hindi ka puwede, hindi ka makakakanta, o mga gano'n. Or kung Totoo. magaling magaling kang magturo, magaling kang mag-talk, 'di ka naman available, Mm. balewala. Yung mga Yeah. gano'n. 'Yun yung mga Mm. 'yun yung parang connect-connect, eh. Parang, 'yun, parang gano'n. Parang Yeah. yung narinig ko kahapon, parang connect din sa episode natin ngayon, parang gano'n. Mm. 'Di ba? So yun, susunod na tanong ko naman sa'yo, ano yung ano yung ginagawa ng LCS sa Visayas? Kumbaga, ang dami nun, ilang isla yun, ilang thousands of islands yun, Yeah. 'di ba? Ano yung mga Opo. sinasagawa ng mga mission doon sa sa Visayas? Yeah. Well, sa Visayas, almost the same naman ang ginagawa din sa Luzon and sa ibang lugar ng SSC, ganyan. Pero, one thing na sobra kong na-observe nung dumating ako dito, very strong yung school formation dito sa Visayas, ganyan. Na sobrang blessed kasi ano talaga, divine appointment din talaga ni Lord sa mga tamang tao na may encounter mo. Kasi dito sa Visayas, most sa mga regions ay mga teachers ang parang mga contact namin, may mga personal na kilala. Ang dami talaga, ganyan. To the point na maraming areas dito sa Visayas na parang madali kaming makakapasok sa public school. 'Di ba parang hindi naman talaga madali 'yon sa Yes. DepEd para ma-endorse yung ating mission sa SSC. Pero Hindi, dito, dito 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 ko, hirap, to be yes, honest. sobra. Pero dito sobrang dali po talaga. To the point na parang may isa akong moment doon na parang papasok kami sa isang public school, elementary school to, ganyan. And then, pumasok kami ng sabihin na natin kunyari 3 PM, Hmm, lumabas kami ng school na yun 3:15 PM, pero may schedule na kami for formation the next day. Ganyan. Kasi very open talaga yung mga teachers and principals dito to the point na meron ding mga instances na yung mga, dahil strong yung partnership namin with the DepEd sa iba't ibang region dito sa Visayas, naka-memo pa yung aming mga activity ganyan sa mga school. Parang may mga moment na parang sa isang linggo, 10 school yon dapat umaga't hapon ganyan kailangan mong bigyan. So very wide yung opportunity lalo na sa mga school-based ganyan kasi even yung mga educators dito ay really open and at the same time ginagrab din talaga yung opportunity na merong mga Christian-based like this na formation na pwedeng makatulong sa mga students nila, ganyan. So, default talaga, ganyan, na parang unahin doon, live pure, live life because of the current na mga pinagdadaanan ng mga youth, sa mga estudyante, ganyan. Tapos, kapag gusto nila ng follow-up, ganyan, magbibigay kami ng other pang formations ng LCSC na ibibigay din. Tapos parang dito din sa Visayas, siya parang default namin as missionaries na sa lahat ng pupuntahan naming areas, kung kaya naming makakapag-courtesy call lagi kay Bishop, gagawin namin. Ganyan. Para lang din aware si Bishop sa nangyayari under his diocese, ganyan. yes. And paano pa mapagtutulungan yung mission ng evangelization sa Visayas, ganyan. So, ganun din, parang wide talaga yung connections, ganyan. Tapos yung network talaga na gagamit, lalo ng mga SCSC champions, ganyan, dito sa Visayas. Very Nice. helpful. Oo, so Yeah. kumbaga parang hinahanap rin talaga nila yung Mm, Jesus in general, 'di ba? 'Yun ang yeah. maganda. Actually dito, naalala ko lang dito, meron lang sa mga DepEd, magpipresent na yung speaker, nandun na. Tapos bigla akong tinawagan.
Sabi sa akin, "Uy, kailangan daw ng ano, ng MOA muna, ay ng ano, ng Ah, permission or parang letter or parang gano'n na mm, tapos kailangan i-discuss ko muna yung topics na ibibigay, mga gano'n-gano'n bago mm, ibigay yung letter." Mga tipong, mm. 8 o'clock yung schedule pero 11 AM na na-start Yeah. parang gano'n. Although okey Yes, lang naman, yes. wala namang problema dun siyempre Mm, natututo tayo hindi natin alam. mm, Sa eventually 'yan, maganda magkaroon tayo nga yung sinasabi mo yung magkaroon tayo ng mga memorandum of agreement, mga ganyan-ganyan, dapat mm, alam ng mga kinaukulan. Although gano'n naman din mm. talaga kasi dahil ang mga ang DepEd lalong-lalo na multi-sectoral na ano 'yan, na school 'yan, eh. So, siyempre Yeah, kahit papaano irerespeto din natin yung mga gano'ng aspeto, 'di ba? No, yeah. although it's a challenge din in a way, pero okey lang din nakakatuwa naman na ganyan diyan na talagang hinahanap ng mga Mm, ng eskuwelahan ano pa, DepEd pa or I mean public school pa mismo yung gano'n, mm. 'di ba? 'Yun, Yeah. ang galing naman ng ano, ang galing Mm. naman ng, trabaho mo diyan. So, lagi kang kumokota. Actually, so parang sabi ko nga nung nandito na ako sa Visayas, grabe, kaya pala hindi na ako pinag-teacher ni Lord kasi araw-araw din ako nasa school. Oh, basically Ganon. kumbaga kung ano man yung ginagawa natin sa LCSC para na rin tayong teacher, 'di ba? Parang gano'n din, eh, Yeah. 'di ba? Oo. Yun din naman, eh, yung kasi Mm. parehas din halos basically yung experience, 'di Yeah. ba? Ayun. Yun, Sister Tricia, yung naman sa ano, sa mga dami ng napuntahan mo, surely, ano yung isa o dalang kwento na hindi mo malilimutan, yung talagang nagkaroon ng impact sa'yo? Well, yung una, meron kaming napuntahan dito lang din na malapit sa Tacloban, sa Biliran, ganyan. So that's the very first time na nagbigay kami ng isang live beer forum, ganyan, dun sa isang parish sa Biliran. And then, after that forum, merong isang parishioner na youth, PYM ata siya dun sa simbahan, ganyan. Nilapitan niya kami, ganyan, to ask question kasi parang meron siyang identity crisis, ganyan. Tapos, parang sa kanya, yung sinasabi niya, based dun sa mga narinig niya, syempre, pag sa live year, sasabihin sa atin ano ba talaga yung identity mo as man and woman, ganyan. Tapos parang siya, natakot siya, ganyan. Kaya niya kami nilapitan, takot siya, sabi niya, ano po bang ibig sabihin nun kapag po ba meron akong same-sex relationship ngayon, mapupunta na po ba ako sa impyerno, mga ganyan. Pero do'n ko na-appreciate na yung mga bata talaga, especially young people or other people ganyan na ma-e-encounter natin, most of the time hindi malinaw sa kanila yung mga decisions nila in life. So parang nung time na lumapit siya sa'kin, parang sinasabi niya na seeking siya for an answer, seeking Mm. siya for the truth na about her identity, ganyan. Kasi alam niya sa sarili niya na parang may mali pero di niya ma-identify bakit siya mali, paano naging mali, ganyan. Tapos ako, tumatak sa akin yung encounter na yun kasi galing mismo sa kanya na parang kaya siya nag-ask ng question kasi gusto niyang magbago. Mm. Ganyan, gusto niyang ayusin kung ano man yung dapat ayusin sa buhay Yes. niya, ganyan. So, parang ng moment na yun, doon ako nakakita ng glimpse of hope na yung maraming tao ngayon sa mundo na akala natin ayaw lang nila kay God, pero ang totoo, naghahanap lang sila ng way para mas maintindihan yung gusto ni God para sa kanila. Tapos Yes. sobrang vivid sa memory ko nung moment na yon. Mm. Ganyan. Yun yung una, ganyan. Pangalawa, this year lang yun, ganyan. Parang merong isang, sa Bohol naman ito, ganyan, under the Diocese of Talibon. Merong isang isla doon, ang name ng isla ay How Island, ganyan, Oh, Jao okay. Island. Ganyan. Tapos parang ano lang siya, from the proper 15 minutes boat ride, ganyan, papunta doon sa isla. Tapos pumunta kami doon sa isla na yun. And then, kaya kami nakapunta dun sa isla na yun kasi yung LCSC coordinator dun sa Diocese of Talibon ay meron siyang kakilala na missionary priest na nandun. Mm. Ganyan. Tapos yung missionary priest yung nagre-reach out.
dun sa kanya para mabigyan ng formation yung mga bata. Kasi ano siya, dahil nga isla siya, ganyan, madaling i-contain yung mga tao, parang may ilang barangay doon, pero may isang chapel kung saan sila nag-gather, ganyan. Tapos yung missionary priest, inaalagaan niya talaga yung mga bata Mm. doon. Tapos nagbigay lang kami doon ng ano, ng Live Life Forum and at the same time ng isang Live the Faith Forum. Tapos kaya siya sobrang tumatak sa akin kasi grabe yung passion and zeal ng missionary priest na Yeah. nandun. Parang 30 plus years na siyang nandun. Ganyan, mas Tagal na. matanda pa sa akin. Oo. Parang nung natagpuan niya yung islang yun, ganyan. Tapos nakita niya yung reality na parang dahil nga walang nagpa-pastor sa kanila, dahil isolated area sila, konti lang nakaka-reach, ganyan. Tapos nakikita niya na parang mga bata pa lang, nabubuntis na, nag-aasawa ng maaga and whatsoever, ganyan. Kasi wala, doon na sila sa islang yun eh, ganyan. Ginawa niya parang naglaan talaga siya ng time, ng effort, ganyan, para i-pastor yung mga kabataan, mga magulang ng mga kabataan na yun sa area nila. And then very inspiring kasi yung mga bata na na-encounter namin doon ay alam mo yung parang natutunan na rin nilang mangarap para sa sarili nila kasi Mm. parang merong nagtatanim sa kanila ng dream na yon ganyan. To Yes, the merong point na naga-guide, parang, 'no? oo, meron. Parang kumbaga, na-empower sila to Yes. continue what they are doing. To the point na parang, um, yung mga batang to ay kinukunan din or hinahanapan ng paraan ng missionary priest na yun na ma-endorse sa mga schools sa Manila, magkaroon ng scholarship, ganyan. Oh, Kasi ano okey. sila doon, 'pag nakita mo yung lugar, ganyan, very open area lang siya. Tapos, magugulat ka, merong mga equipment doon, ng mga, alam mo yung parang DIY na equipment. Tapos, lahat po sila ay nagte-train para sa gymnastics. Talaga? Ganon. Oo, ganon. So, parang ang daming, so parang may mga youth na napadala na sa Adamson kasi nakakuha ng scholarship because kung paano Ayos. ginrow din nung priest yung talent nila. Kumukuha ng mga coach, ganyan, para Mm. i-train sila. Tapos, nag-aano sila, nire-represent na rin nila yung region ng sa Mm. Bohol, ganyan, para sa mga ibang competitions and whatsoever, ganyan. Tapos parang memorable siya sa akin kasi ano yun eh, yung zeal nung missionary priest, nakakahawa. Na Yes. parang puwedeng ano tayo bilang mga Katoliko, puwede ka na lang magsarili, ganyan. Pero dahil nga tayo ay baptized Catholics, parang mas na-instill sa akin na hindi puwede na. Hindi puwedeng tayo lang yung pupunta ng langit, pero dapat yung katulad ng ginagawa ng missionary priest, kailangan ganito rin yung desire natin to plant the hope in their hearts Mhm. and to plant Jesus in their hearts para Yes. magkaroon ng saysay yung buhay nila. So, yun yung dalawa na parang encounter ko na hindi ko malilimutan talaga. Okey, 'di ba ang ganda naman ng storya na 'yun, 'di ba? Nakakatuwa and, ayun kumbaga very evident 'yun na basta available ka lang at umuo ka lang Yeah. sa ating Panginoon Diyos, gagamitin at gagamitin ka niya in any way possible, 'di ba? Mm. 'Yun, 'yun ang maganda dun sa story na 'yun and yun nga, yung ako, yung kumbaga habang nakikinig ako sa'yo and, kung habang dina-digest ko, ang galing nung storya na 'yun. And siyempre 'di ba, ano 'yun, dahil nga ginagamit tayo ng ating Panginoon Diyos bilang isang misyonaryo, ano, parang we are, representing God, we are representing Jesus, 'di ba? Gaya ng sabi ko nga kanina parang ikaw ang, sales ni Jesus sa Visayas, Mm. 'di ba? 'Yun ang ano, ang galing. Yeah. Kaya kotang-kota ka na, 'di ba? Amen. Pero siyempre ano naman 'yan, sa pinag-uusapan naman natin ang ganda ng mga story, pero siyempre hindi mawawala ang mga pagsubok diyan, ang mga challenges. Unang-una, marunong ka ba lumangoy? Hindi. 'Yun lang, 'di Hindi ba? rin. Oh, 'yun, 'di ba? Kasi isla 'yan gaya mo nasabi kanina pupunta ka Mm. sa isang isang lugar magbabangka ka pa, 'di ba? Paano kung yung bangka, 'di ba, yung mga gano'n. Pero 'yun Tumaob. nga, ano yung mga challenges
na nararanasan mo sa pagmi-mission sa Visayas? Yeah. Pinakauna sa akin lalo nung first year ko bilang missionary dito sa Visayas. Una, syempre yung pagiging malayo, malayo sa family, ganyan. Mm, Kasi parang isa sa parang nangyari sa akin before ako papuntahin ng Visayas, ganyan. Kasi assigned na ako sa Visayas 2023 pa lang, na the hmm, moment na mag full-time ako. Pero dahil nga nakapag-start na ng ikot sa Visayas and Mindanao yung mga full-time, hindi na muna ako pinaikot. Kumbaga, ano lang muna ako, mga paperworks about sa Visayas, report-report, record-record, ganyan ng hmm, mga nangyayari dito. Pero yung ikot ko talaga 2024 na, ganyan. Tapos mm. parang, pinakauna kong struggle no, namatay kasi yung tatay ko ng December 2023. Tapos Okey. kailangan kong lumipad na ng Visayas ng February, tapos dire-diretso na yun. Oo. Ganyan, tapos dire-diretso na yun. Tapos parang ako, naging mahirap sa akin nung taon na yun na maging malayo sa family. Kasi ako lang din yung naging isang babae sa pamilya namin, tapos yung nanay ko. So feeling ko parang kami dalawa dapat yung nagdadamayan during that time na Yes. nagdi-grieve and whatsoever. Pero dahil nga in-entrust at tinawag tayo ni Lord dito sa Visayas, kailangan din natin tumugon ng oo, ganyan. So, naging mahirap sa akin, ganyan. At first, yung in terms of family, ganyan. Kasi ano talaga, concern ako sa kung paano yung magiging healing process ng family ko Mm. dahil sa pagkawala ng tatay ko. Pangalawa, nandito na ako, ano talaga, well, up until now, medyo struggle pa rin to, ganyan. Iba po kasi talaga yung mga lengguwahe dito sa Visayas, Yes. ganyan. So, parang hindi siya katulad nung sa Mindanao na parang the rest sa kanila, Bisaya lang, tapos Mm. Cebuano. Dito po sa Visayas, parang kada region na pupuntahan mo, iba sila ng lengguwahe. Yes. Ganyan. So, parang ako na laking Luzon naman talaga, Tagalog naman talaga yung nakagisnan ko, ganyan. Di din ako marunong magbisaya, tas may waray dito. Pagdating mo Mm. lalo ng Western Visayas, Iloilo, Iloilo, Capiz, Aklan, iba-iba rin po yun, Antiques. Sabi ko paano ko ba sila maiintindihan? Ganyan. So, Oo. mahirap talaga. Ganyan. Tapos parang, awa ng Diyos na lang na hindi up until now, hindi ako nakakapagsalita ng Bisaya, ganyan. Pero, Nakakaintindi. praise God, nakakaintindi na ako ng At least yun ang Bisaya. importante. Yes. Yun din naman ang parang gusto din, in a way, parang comfortable na yung mga tao, ganyan. Kapag Mm. nakakaintindi ka ng Bisaya, ganyan. Okay Yes. lang na hindi ka magsalita, basta nakakaintindi ka, ganyan. Mm. So, language barrier talaga, ganyan. Mm. Kasi, hindi rin natin maiiwasan. May mga pagkakataon na may pupuntahan kang area dito na dahil nga very um, malayong area na yun, tapos hindi talaga sila inaabot. Kumbaga yung modernization dito sa mga city life, ganyan, hindi Mm. sila nare-reach nun. So, yung mga cellphone, gadgets, TV, ganyan, wala silang ganun. So, Meron at meron parang pa rin talagang gano'n 'no? oo, so kailangan mo talagang mag-balance eh. Parang dito may makaka-encounter ka ng ano, dapat medyo dahil high profile, iba yung pakikitungo mo. Pero makaka-encounter ka rin ng mga taong ganyan, very in need din, ganyan. So Mm. very malayo sila sa katotohanan ng mga nasa city life, ganyan. So kailangan mo talagang ma-meet yung ends ng dalawang Mm. yun, ganyan, para ma-balance. Tapos, ano pa bang ibang struggle, ganyan. Parang siguro biyahe, ganyan. Kasi Mm. may mga specific na region dito sa Visayas na mahirap yung biyahe, malayo, ganyan. Tapos Mm. ako kasi, medyo hindi naman ako sobrang sakitin, ganyan. Pero may migraine kasi ako. So, yung mga mahahabang biyahe, apektado talaga yung health ko most Mm. of the time, ganyan. Mm. So, pag pumupunta talaga ako dito, marami na po akong nakalatag na gamot sa aking bag, ganyan. Kompleto na po siya, may supply na, ganyan. So, yun yung parang mga manalaking challenges ko bilang missionary dito sa Mm. Visayas. 'Di ba? Ang daming challenges pero at least, nandun pa rin, pinagpapatuloy mo pa rin, 'di ba? Siyempre Amen. Yeah. pinagdasal mo 'yan, eh, hiniling mo 'yan, eh. Tama. Oo. Pero again, ang daming challenges 'to. Siyempre normally ang tao 'pag ganyan nahihirapan usually susuko 'yan. Pero ikaw bakit mo Mm. bakit
bakit gusto mo pa rin diyan, bakit tinutuloy mo pa rin diyan, ba't di ka na lang nagpapa-assign sa Luzon ulit or sa ibang lugar? Yeah. Sa'kin ba't ako nagpapatuloy kasi for me yung being called to become a missionary here in Visayas was really a great privilege, ganyan. Parang naging thankful ako na in-assign ako dito sa Visayas kasi tinuruan talaga ako din ni Lord paano mag-go out sa comfort zone ko. Yes. Parang nung ako po ay nasa isang youth ministry, hindi, eto aminin ko, hindi po ako makausap ng kahit principal pa yan, teacher yan, ganyan. Basta hindi ka parang part ng ministry na yun, hindi kita Hmm, kakausapin, ganyan. Pero nung nandito na ako, dahil SCS mission to, at ang kakausapin mo ay mga wala sa charismatic mm, community, wala sa ganito, nasa public sila, yes. mga pare, ganyan. Tapos parang sabi ko, ano talaga, parang nung una natatakot ako, pero moving forward, it's a privilege kasi parang 25 pa lang ako tapos parang eto na yung na-experience ko. And totoo yung yung mga conversations mo with these people, principal, teacher, mga obispo, mga pare, ano Hmm, yun rare opportunity yun. How are yes. you going to grow dun din sa Christian life mo? Ganyan. Na parang sa Yes. akin, gusto ko na ibigay yung time ko na habang kaya ko pang bumiyahe Yes. kahit mina-migraine ka, ganyan. Habang wala pa akong pamilya, single pa, wala pa akong iniisip na ibang tao, sino ako para magdamot ng sarili ko para sa mission. That's why, Hmm, tuloy lang. Hindi naman mawawala talaga yung challenges, pero at the same time, hindi rin nawawala yung grasya ng Diyos when you mm. continue the mission kahit na may mga Amen. challenges. Oo, Yan totoo po. 'yan. Siyempre 'pag nagmi-mission ka ito isa sa mga napapansin ko, eh. Sa umpisa ng mission mo kasya pa sa'yo ang small na damit, eh, pagka tumagal ka na sa mission nagiging large na yung damit, eh. Totoo po. Dami kasi pagkain, eh, 'di Na-experience ba? ko po. Mm. Kaya may mga Totoo. simple blessings na ang daming pagkain, kumakain ka, pero sino ang kasama mong kumakain? Si bishop, mga gano'n. Yan. Si superintendent, Tama. si mayor, mga gano'n. Mm. Tapos kumbaga nakikilala natin sila as a human being, parang Yeah. gano'n, eh. Hindi lang dahil sila bishop, siyempre lagi mong nakakausap natin sila o nakakausap mo sila, nakaka-encounter mo sila na ano, na-encounter mo sila ng as a human person na yun sila lang na hindi parang walang barrier ba, parang gano'n, Yeah. 'di ba? Yun ang masaya dun, eh. Ayun, so ang ganda ng ating kuwentuhan pero, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay, mag-aano muna sa studio, commercial break muna at, magbabalik po ang, LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. I'm Bishop Jimmy Afable, the Bishop of the Diocese of Digos. Of course, you know Ed Paalab of LCSC. We have been graced with the presence of his team during our second diocesan conference on new evangelization. He has really empowered us. That is the gift of God in our hearts and souls. We thank you, LCSC, for the gift you are for the church in the Philippines and the world. God bless you all and may God empower you more. You have died for my sake, all my sin and my guilt. Jesus, you took them away. I was broken, I was lost, but you met me, restored me, reminded me of who I am. Nothing compares to the love you have for me. With your love from sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like
Nagbabalik po ang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ayun. So mga kalakbay, ulit welcome sa inyo dito sa ating episode na pinamagatang LCSC Mission in Visayas with Sister Tricia. Yan. Sa mga ngayon pa lang nakapasok sa ating live or sa radyo, ayun, yung ating episode ngayon, pinag-uusapan natin ang Visayas. Kung gaano kasarap ang seafoods doon. At yun, kaso yung ating guest ngayon, allergic pala sa Yeah. sa seafoods, unfortunately. Kaya Yeah. yun, ganyan talaga. Hindi naman pwede ibigay sa atin lahat ng ating Panginoon Diyos. Meron at meron Mm, tayong challenges gaya ng napag-usapan natin kanina. tama. Ayun. So ngayon, Sister Tricia, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. So sa palagay mo, sa pananaw mo, bakit mahalaga ang new evangelization specifically sa Visayas? Well, mahalagang yung evangelization pa rin sa Visayas kasi una, marami pa rin talagang um, kailangan ang Diyos sa buhay nila, ganyan. Parang, to be honest, yung mga past na, ewan ko kung nabalitaan natin, pero feeling ko na nabalitaan natin, yung mga past incidents lang sa mga school dito sa Oo. Visayas, ganyan. Very alarming, ganyan. Pero, ano yun kapag nga ina-assess or re-reflectan ko yung mga nangyari, ganyan. Parang, yung pinakamalalim na ugat nun for sure yung values formation ng bata. So, Ito. marami pa tayong pwedeng gawin. And at the same time, yung tayo bilang mga missionaries ng LCSC, kailangan lang din talaga ng big effort, extra mile, ganyan, to reach this institution. Kasi, hindi pwede talagang makahon lang tayo sa isang specific na group or na isang lugar ganyan kasi ang dami talagang lugar pa dito sa Visayas ang nangangailangan ng salita ng Diyos. And at the same time one thing na parang sobra kong na-observe dito sa Visayas, yung mga old age na ganyan na mga parishioners ganyan, they are really willing to give their time, their energy just to serve the church, ganyan. Pero most of the time hindi nila alam paano. Ganyan. Yes. So, kung kailangan talagang tayo yung kumausap sa kanila directly, offer talaga yung mga programs, ganyan, we have to do it. Ganyan. Kasi at the end of the day, isa lang tayo ng mission. Iba't iba man ng way, ganyan. Iba't iba man ng charism, iba't iba man. Kung paano ako napunta dun sa pagiging servant of God, at the end of the day, pare-pareho tayong servant ng Panginoon. At wala Yes. tayong ibang pinagsisilbihan, kundi siya lang din. Ganyan. So, Yes. talaga, lalo ako pa, dahil nga nag-start yung desire ko naman talaga na maging missionary nung nakikita ko yung struggle ng mga young generation. So, marami pa. Parang in behalf ng lahat ng Gen Z, marami pa talagang dapat na ma-reach ng mga kabataan lalo na bago pa mahuli yung lahat na mawalan na sila ng pananampalataya at all. Kailangan meron lang magpatotoo. Di ba yun naman sa new evangelization, how you encounter God, how you meet Christ, you have Yes. to live it and share it to other people. So, Oo, gano'n yun. naman nga. Gano'n nga naman Mm-mm. talaga ang purpose nun, 'di ba? And siyempre sa ngayon, sa time ngayon, marami ng pamamaraan paano mag-evangelize. Lalo sabi mo nga diyan sa lugar na 'yan, yung ibang lugar, hindi pa sila nakakaranas siguro ng social media. Baka meron pang gano'n, 'di ko alam. Or Mm-mm. baka hindi pa sila nakaka-encounter ng smartphone or na internet, mga gano'n. So, Yeah. siyempre kailangan din ma-inform din sila, ma-update sila, 'di ba? And ayun, marami rin din mga kailangang gawin ng mga meron din mga decrees or marami mga messages, bago messages na binibigay ang ating simbahan na kailangan din ma-relays din sa kanila or maituro, yung mga Mm. gano'n. So Mm. napakaimportante din na tayo mismo pumupunta do'n para Yeah. maging available and mai-share kung ano man yung mga bagong lalo na bagong pamamaraan sa mga sabi mo nga, Mm. sa mga
mga matured na matured na mga missionaries natin. Mm. Baka pag sabihin ko matanda, magalit sila. Hindi, mga Yeah. ating mga matured na mga missionaries, 'di ba? Maraming gustong willing, pero hindi nila alam. Tama 'yan, kahit hindi naman dito, kahit saan actually applicable 'yan. Kumbaga Mm. yung problemang 'yan nararanasan din, ano rin 'yan, na-encounter din 'yan. Siyempre marami tayong pamamaraan na para ma-encounter si Jesus. So tayo ang ginamit para maibahagi 'yon, 'di ba? 'Yun ang ano do'n, 'yun ang importante do'n na mai-share natin. Yan. Kumbaga Mm. dati wala namang ganito, wala mang social media, wala mang radyo. Ano Yeah. ano dati, Morse code dati para magbigay ng may message, 'di ba? Yung mga tipong gano'n. So, Mm. napakaimportante ng mga bagong pamamaraan na 'yan. So, yun nga, susunod na tanong ko rin naman, ano, paano naman makakatulong ito, isa rin, lalo na mga kalakbay natin. I'm sure maraming gustong sa mga narinig nilang mga stories from you na sigurado na-inspired din sila. Mga listeners natin mga kalakbay, paano sila makakatulong naman sa ating LCSC mission dito sa Visayas? Yeah. Yung base paano makatulong sa mission sa Visayas. Unang-una, pray for us na ng mga nandito ng mga missionaries, mga Siyempre. LCSC champions and coordinators. Pero at the same time, ano to I think hindi lang for Visayas, pero kung meron kasi for sure may mga listeners tayo na baka mamaya dito yung province nyo, may Mm. mga network kayo dito, ganyan. Baka pwedeng kung kaya nating ma-endorse, magkaroon tayo ng contact with them, mas maganda. Tapos kami kung bahalang bumanat kung paano natin sila marireach, ganyan. Kasi Mm. I believe din, especially ako parang pag nandito sa Visayas, very important yung network, ganyan. Kasi yung network and yung connections ng mga tao, sobrang laking help paano mag-widen yung mission dito sa Visayas, ganyan. Kasi, totoo naman, may mga areas pa na hindi nila alam yung SCSC, ganyan. Pero, baka mamaya, kayo pala yung way, kaya kayo nakikinig dito ngayon dahil meron kayong kakilala, may principal kayong kaibigan, kabatch, ganyan, Yes. kamag-anak na nagsiserve sa gantong parokya, let's contact one another and talagang strengthen natin yung mission dun sa mga areas din na yun. Tapos siguro, um, at the same time, yung Make Jesus Known Fund, ganyan, yung Mm. campaign natin, ganyan. Kasi, Yes. totoo, meron ding mga tao, meron tayo for sure na mga listeners na who wants to support the mission, pero yung way of life nila siguro hindi ganun yung ganun ka-flexible yung time para makapag-ambag sa mission. Maraming ibang ways. Baka mamaya meron tayong sariling resources, 'di ba? Yung money kung paano magsusupport at magpapatuloy yung mission puwedeng mangyari yun sa Make Jesus Known campaign. So, ano Yes. talaga, kailangan lang natin maging creative enough, 'di ba, kung paano nga Mm. din aambag sa mission. Kasi Yes. ako Maraming naniniwala paraan. ako na lahat tayo may kayang gawin. Walang ibinigay si Lord na blessing na para lang sa atin. Pero iba't iba yung way paano natin i-share yung blessing na yon Yes. to the Yung ating, mission of yung SCSC. ating time, talent, and treasure. Yan, Diba? kompleto. Pwede naman Mm, yan eh. Kung marunong kang kumanta, pwedeng yun ang way mo para tama. mag-evangelize. Kung alam ko Amen. magaling ka daw sumayaw, so gamitin mo yung talent mo ngayon para sumayaw, mga ganon, para Yeah, ma-invite sila pumunta sa sa isang engagement, tama. mga Puwede. ganyan. And we can share the mission, yan, di ba? Marami naman Mm, paraan, ayan. So, yan, gaya ka na sabi ko, ayan, kung may talent ka sa pagsasalita, yan, katulad ako, hindi ko alam bakit ako nandito. Pero yun, gano'n, di ba? So, maraming ang paraan para mapaabot yung mission, yung tulong ng LCSC at the same time ng mm, Radyo Maria, 'di ba? Although ang Radyo Maria, ano yan, international ang Radyo Maria. So marami na rin reach yan, 'di ba? Maabot nga yan sa yung Radyo Maria nga. Naalala ko lang bigla, meron kami isang episode, ano yun, yung guest ko, ano siya, teacher siya sa Saudi. At the same time, mm, active siya sa isang parish sa Saudi na tipong kinukwento niya,
Para magkaroon sila ng pare from the Philippines, pinapapunta siya doon as a plumber. Yun ang Oh. nilalagay sa visa Mm. para makapunta siya doon. Tapos ang gagawin niya yun, magmi-mission siya. Ibig sabihin, siya yung magkuhan sa simbahan nila doon, siya yung magkuhan ng mga misa, confession, mga sacraments, and everything. Biglang narinig sa sa internet. Sabi nga si Father Raymond pa ang Father Raymond pa ang director ng Radyo Maria. Sabi daw, may tumawag daw sa kanya na kung pwede daw ipa-stop ma-broadcast banda ron sa part ng mundo na yun, baka daw marinig at Ah. matrace, kumbaga. Mga Mm. tipong gano'n, di ba? Hindi mo akalain, Yeah. gano'n ang reach. Maraming Mm. paraan, di ba? Mm. So, yun. So, mga kalakbay, ngayong araw, nakita natin, ngayon sa ating episode na itong mission na ginagawa ng LCSC dito sa Visayas ay hindi lamang itong tungkol sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Pero syempre, kasama na yon na pumupunta sa iba't ibang lugar. Dami ba naman ng isla sa Visayas, di ba? Doon sa 7,100, hindi ko alam kung ilan ilan ang sa Visayas doon. 'Di ba? Pero Mm. siyempre, kasama na 'yun sa paglalakbay. Pero ito ay tungkol sa paglalakbay na kasama yung mga taong naghahanap kay Kristo. Siyempre, ginagamit tayo, si Sister Tricia, ginagamit siya ng Panginoon Diyos para lumakbay sa Visayas para maging niya, representative ni Jesus. Yun ang doon. Yun ang ginagawa ng Panginoon Diyos kay Sister Tricia. Siya ang representative ni Jesus sa mga paaralan na pinupuntahan niya ron, sa mga parokya, sa diocese na nandoon, di ba? Pero syempre, yan may mga pusong handang tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Yun yung nangyayari kapag Sister Tricia, sigurado yun, yung kanyang puso na mold yun na para tumugon sa call ng ating Panginoon Diyos, yung pagiging available niya para mangyari yon, mangyari yung mission, di ba? And sa pamamagitan ng LCSC, yun yung program na binibigay ng dinadala ni Sister Joy na mabuting balita sa Visayas. Yan. Ngayon, final question. Ito yung aking huling final question sa iyo, Sister Mm. Tricia. Actually, malapit na tayong mag-end kasi ang bilis ng Yeah. oras. Pero Sister Mm. Tricia, ano ang mensahe mo para sa ating mga kalakbay na lalong-lalo na yung mga nais maging bahagi ng mission ng LCSC, lalo dyan sa Visayas? Yeah, siguro ato lagi ko din 'tong binabanggit sa mga taong nakakausap ko lalo dito sa Visayas na sana hindi tayo tumigil na pangarapin yung langit para sa lahat. Mm. Kasi malungkot kapag I mean praise God kung tayo balang araw dahil sa mga tinutugunan natin ng oo ngayon ay praise God kung makarating tayo ng langit. Pero malungkot pa rin kapag pagdating natin ng langit ay tayo-tayo lang yun nandun. Mm. So talaga, yung mga small efforts to evangelize and bring others closer to God is an important thing, ganyan. Parang madalas kasi nalilimit tayo sa kung ano yung pwede nating gawin, ano yung kaya mong gawin, ganyan. Pero I believe all of us here, we are all missionaries. And evangelization is not only for the few, but it's for everyone because heaven Yes. is for everyone. Yes. Kailangan lang talaga nating tugunan ng oo yung challenge ng Diyos to do that Yes. mission here on Amen. earth. Amen. Maging Amen. available ka lang. Yun. Amen. 'Di ba? Amen. Mm-mm. And yun, meron ka bang concert? Meron pa ibang mga upcoming events ang LCSC mission sa Visayas or sa nationwide or sa national? Meron ba? Yeah. Siguro ngayon in terms of Visayas, lang talaga, pagdasal niyo lang po kami ganyan kasi ongoing din yung mga pag-build namin ng mga local teams dito sa LCSC para kumbaga kung dumating man yung araw, praise God kung kaya na nating iwan yung Visayas kasi meron ng mga tao na embrace na mismo ng mission ng LCSC and pray for that. Tas siguro yung mga major events na upcoming sa national ganyan. Magkakaroon po tayo ng Live Pure Conference 2026 Oo sa nga pala. August Oo. 8, 2026 ganyan. So gaganapin po siya sa Ateneo de Manila University Blue Eagles Gym and yung
registration fee niya ay 500 pesos. Hmm, Siguro for more info, ganyan, yung mga registration link, pwede po natin siyang ma-access dun sa Facebook page ng Live Pure Movement. Yun lang. okey. I see. Ta's ako maalala ko pala, yun nga, meron din upcoming na mga ganap din dito sa Tarlac. Yun yung mga schools, merong Live Life Forum sa ano, dito sa San Luis Educational Foundation, 'yan. Mm. Tsaka sa September meron din ano, bale parang sabay-sabay yun kasi sa Our Lady of Ransom Catholic School dito sa ano, sa Tarlac. Sa isang araw merong lahat ng grade level sabay-sabay silang merong Live Life Forum, Live Oh, Pure, wow. mga gano'n sabay-sabay lahat ng Amen. formation, 'yun. Kaya Mm. parang all-star cast yung araw na 'yun dahil ang daming mga speakers do'n, ang daming mga misyonaryo, ang daming tumutugon. Kaya 'yun, marami nga 'yun. So, maraming salamat Sister Tricia, Thank sa, you. kumbaga sa pag accept sa aming invitation na para maging guest at, marinig yung iyong kwento tungkol sa, Visayas mission ng LCSC. And, mga kalakbay, let us pray for the missionary serving Visayas and sa hindi lang siguro dito sa LCSC, sa lahat, sa Radyo Maria, sa lahat-lahat ng mga nagtatrabaho para sa ating Panginoon. Let us pray for each other, para tayo ay lumakas, tayo ay ma-empower. Yan. And syempre, the mission in Visayas continues because God calls ordinary people to do extraordinary things through His grace. And syempre, pag tayo ay available. And together, mga kalakbay, let us continue to meet Christ, live Christ, and share Christ. And again, yun nga, please visit our social media pages. Yan, yung sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa kung saan-saan pa. Siyempre, pati yung mga pillars natin, nandun din. Um, Marami tayong mga impormasyon na makukuha doon. Marami tayong mga impormasyon na may inspire din tayo at marami din mga ganun pala. Meron palang ganun na mga impormasyon doon sa ating social media sites. Okay, mga kalakbay. And again, matatapos na ang ating episode and hindi tayo pwede lumampas. Baka mapagalitan tayo ni Father. And bago tayo siguro mag-end, let us end it with a prayer. And mga kalakbay, and I invite you to our closing prayer. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, salamat sa araw na ito. Salamat sa oras na ito na binigay nyo sa amin for the messages, for the stories na binigay nyo sa amin na para kami ay ma-inspire at ma-encourage sa aming mga ginagawa na mission para sa inyo. Lord God, continue to help us, continue to guide us, continue to empower us as we do your mission. And Lord God, lahat ng ito ay we dedicate it all to you for your greater glory, Lord God. And this we pray in Jesus' name, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli, kalakbay, ito si Brother Dennis, kasama ko si Sister Tricia. Ito ang LCSC on Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home.